Hindi, letter tayo, hindi po tayo nagdo-drawing nga. Letter po. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan. Ngayon po, today is October 14. Ayan, October 14. Today is Monday. At ayan, preparing po ako for pasok na ngayon. At ayan po, ako na lang nandito sa bahay kasi lahat sila pumasok na. At ito po ay ako na nagpe-prepare na po ako para sa aking pagpasok sa school as a catechist, no? Ako po ay isang voluntary catechist dito sa aming public school. Ayun, sa mga nagtatanong, ano ba yung catechist, no? Catechist. Kung natatandaan ninyo, siguro yung mga iba dyan, yung mga 1980s, no, mga 1990s, pinanganak, no? Siguro uso Legion teacher. Di ba? Ako, tanda ako yun, nung bata ako. At that time kasi, nung bata ako, ano na talaga ako, active na talaga ako sa church. Then hanggang sa, ayun, hanggang sa ano sa, syempre, dahil active ka nga sa church, parang nakaka-relate ka na rin dun sa religion teacher mo, no? Dahil more on academic naman yung pinag-aaralan, di ba, kapag nasa school. So ako, very active ako noon. Nung nasa pag-religion teacher kami, tanda-tanda ako, active ako sa tuwing, ano, patuwing ako ay, andyan yung religion teacher namin. So, by the way, ito nga pala yung aking, ano, maglalagay ako ng aking sunblock. Yan, ito lang naman ginagamit ko sa mukha. Sunblock, then yung lotion sa mukha. Hindi ako nagme-makeup, bihira. Pag may mga okasyon lang, pag may mga event, may mga gig, yan, doon na ako nagme-makeup. Pero yung pag usual lang nandito, sa mask, ganun, hindi. So, ayun nga. So, hanggang sa ano, yun, pumupunta kami, lagi kong inaabangan yung religion teacher namin. Kasi nga, sabi ko nga, favorite ko dati yung subject niya yon. Pero sabi ko, bakit ganun? So, parang ang dali-dali lang maging katikista. Sabi ko nung bata ako. Parang ituturo mo lang is more on Word of God, yun, parang mga kabutihang asal, mga ganun. Pero alam niyo, simula nung naging katikista ko, doon ko nalaman na hindi rin pala ganun kadali ang pagiging isang katikista. Kasi mahirap din kasi marami ka ring ano, pag kailangan ikaw consider doon, dapat ano, sa pagtuturo pa lang kailangan marunong ka nang mag-approach ng bata, 'di ba? Hindi naman lahat marunong makipag anuhan sa bata, makipag-usap, ganyan. Tapos ayun, ano bang qualification, no? Dami nagtatanong, may mga nagtatanong diyan siguro, ano bang qualification para maging isang katikista? Dito kasi sa aming parokya, dito sa aming diocese, ang unang-una nilang requirements is at least naka 2 years course ka, college. Then, after nun, kailangan mo muna mag-take ng kanilang course na ano, basic catechetical formation course for volunteer catechist. So, kapag, bali, 2 years yun na aralin nyo. Then, after nun, kapag ka nakatapos ka ng 2 years, may graduation din siya. Tapos, ayun, kapag gumraduate ka na, i-introduce ka ng parish priest nyo na as, yun nga, na katikista ka, nakagraduate ka ng ganung course sa diocese nil ng kung saan ka nang sasakupan. Tapos magpapadala sila ngayon ng ano, ng letter or ng certificate sa iyo na ikaw ay nakatapos ng uh, course na yon sa catechist. So, doon, tapos pwede ka nang magturo. Kailangan mo munang i-observe, may mga demo din. Parang teacher din talaga. Hindi lang basta-basta talaga pagiging katekista kasi
meron ka rin talagang gagawin. Like ako ngayon, ang ginagawa namin ngayon, kailangan meron kang ipipresent na lesson plan. Actually ako, pangalawang year ko na ngayon nagtuturo. Unang taon ko, hindi ako dito sa lugar namin nagturo kasi that time marami na kasi silang katikista dito sa aming lugar. Tapos ayan, doon ako nagturo sa kabilang subdivision, village doon sa may Pilar. Ayan. Kaya then ngayon, andito na ako sa TS Cruz kasi ngayon ang hinahawakan ko na is grade 2. Yan, grade 2 ang hawak ko ngayon dito sa aming school, public school dito sa elementary. So, hindi madali maging katikista kasi marami ka talagang consider. Siyempre, kailangan mo rin mag-effort sa oras, diba? Tulad ngayon, ang oras ko ay kung anong oras ng grade 2, ganung oras ka din papasok. Pero buti na lang kami kasi mga katikista, ang pinapasok namin is oras ng GMRC or ng ESP, ang ESP nila. So, doon yun binigay namin sa aming oras. So, bawat isang section, so 12 section yung hinahawakan ko. Grade 2 nila is 12 section. And, yun, hinati-hati yun sa 4 na araw. Bakit 4 na araw lang? 5 araw ang pasok ng mga bata. 4 na araw kasi may mga pag Friday kasi meron kaming tinatawag na OGF, ongoing formation. Parang yun din yung parang pag-aaral ng mga katikista monthly sa aming dito sa aming bikaryato. Kaya hindi lagi kaming wala kaming Friday kasi yung Friday parang yun na yung magiging pag-aaral namin ulit. Yun yung parang monthly pag-aaral ng mga katikista. Kumbaga, hindi talaga pwedeng walang pag-aaral. Laging merong pag-aaral. Kasi habang yun nga, katulad din ng mga teacher, mga guro, no? Shout out po sa mga teacher dyan na talagang puspos po sa pagtuturo sa ating mga anak. Grabing hirap din talaga ng pinagdadaanan nila. Ganon din po yung mga katikisa. Ang pagkakaiba lang po talaga namin, ang hinahayag namin is more on word of God. No? Yan. And ang mahirap challenging pa dito sa pagiging katikista. Siyempre katulad ko, grade 2 yung hinahawakan ko. So, paano mo ipapaintindi sa mga bata yung mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mauunawaan nila sa mababaw na pamamaraan or sa mababaw na salita, sa sitwasyon, ganon. So, yun yung magiging challenge sa amin bilang mga katikista. Ang mga estudyante, pag mga edad na mga grade 4, grade 5, grade 6, medyo marunong na sila. Nauunawaan na nila yung mga ganyan. No, kaya nga 'di ba ang ating first communion nagsisimula sa grade 4. Kasi pag grade 4 na sila, marunong na sila, alam na nila kung ano yung mga pananampalataya nila, may mga paniniwala na sila, alam na nila 'yon. Kaya sa mga ganong edad tayo magkakaroon ng first communion, ang grade 4. Kaya sa grade 2, medyo challenging sa akin yun. Pero last year, ang hinawakan ko, grade 1. Then ngayon, grade 2 naman. Mahilig talaga ako sa mga maliliit na bata. Ayan. Siguro marami dyan, no? Marami dyan. Minsan nag-iisip pa ako ng mga ibang strategy kung paano yung mga activity. Inaaral ko pa rin yun. Kasi siyempre, hindi pa naman tayo ganun karunong, no? Hanggat maaari naghihintay pa rin tayo na may magtuturo. Kaya kung baka meron kayong mga katikista dyan sa ating manonood, share niyo naman sa akin yung mga yung mga knowledge niyo. Ano ba mas maganda? Ano pa bang mga pwede nating magawa para ma-enhance lalo yung ating pagiging isang katikista? I-comment niyo naman dyan sa aking comment section. Yan, tulungan niyo rin ako. So, ayun, basta ngayon, preparing nga ako para papasok. Actually, may kasama ako ngayon, yung aking tinitraining. Nag-training kasi ako ng isang katikista, kaka-graduate lang niya.
Ayun, mamaya makikita nyo siya. Mamimit nyo siya mamaya. Pagpasok. So, ngayon, asikaso lang muna tayo. Then, maya papasok. Sama ko kayo dun. A few moments later. Napasok na ako. Ayan, at tayo ay mag-ready na sa ating pagpasok sa school. By the way, ayan po yung, tara na. Ayan po yung aking kasama. Siya po yung aking trainee. Say hi naman to my vlog. Yeah. Kaya, dalawa kami papasok everyday. Kasi siya yung katulong ko sa pagtuturo. Ay! Awakan mo to, te. Mga chechikan yan. Yan yung sabi ko sa'yo, di ba? Ikaw in charge check. Si check mo, tapos ibibigay mo sa kanila. Uy! Saan ka? Wala, grade 2 talaga ako. Ayoko grade 3. Ayan, ito na po yung school. One eternity later. Hello? Ma'am, saan ka? Hello, ma'am. Hi! Okay. Saan? Na ano? Anong binili ko? Nang? Anonas? Binili ko anonas. Letter tayo, hindi po tayo nagdo-drawing letter po. Tapos na po yung aming class today. And tatlong section lang po yung naturuan namin ngayon kasi absent yung isang section. So, tatlong section lang yung aming napasok. Kaya ngayon, yun po ang aking ganap today, Monday. And yun po yung aking magiging everyday routine sa aking buhay. Ganon, same routine lang. May mga time na madadagdagan yung schedule.
And isasama ko pa rin kayo sa mga ganap na yun. And thank you po sa pagsama po sa akin. And patuloy niyo pong panoorin sana yung aking mga vlog. And sa mga kapwa ko katikis dyan, sana po share nyo rin po sa akin yung mga mga alam nyo rin po para po madagdag ko po sa aking mga gagawin sa aking everyday routine sa pagtuturo po bilang isang katikista. Yan lang po, and bye-bye po sa inyong lahat, and God bless you all. Be kind. Bye!